Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click mo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon, for today's reflection, o yung ating pagninilayan, nasa tema pa rin tayo ng karunungan at kaalaman. So yung taong may alam daw sa buhay ay isa yung pinaka matalino. So unang-una, ano yun? Di ba? Halimbawa, sa isang pamilya, bawa tayo mga lalaki, di ba? Kung alam nating makakasira sa ating pamilya, kailangan ay hindi mo na ituloy yung gagawin mo. Di ba? Kasi pag tinuloy mo yan, ang consequences niyan, it's either masira ang pamilya mo, di ba? Babuwag ang pamilya mo, kawawa yung mga anak mo, kung may mga anak ka. Di ba? So, alam na nating nakakasira, hindi mo na kailangan gawin. Kaya nga sabi sa Mateo, chapter 7, verse 24, kaya kung sino man ang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Yan guys, di ba? Napakalinaw yung mensahe na kung ang tao daw ay gustong tumalino, particular ang lalaki, ay kailangan daw matibay ang pundasyon. Di ba? So, ito kasing pundasyon natin, ito yung sinasabing pananampalataya natin. Kaya nga pagka wala kang gawa at hindi ka sumusunod sa gusto ng Diyos, ay talagang para ka lang bato, bahay na itinayo sa buhangin. Diba? Kasi dalawa yun guys, yung isang lalaki nagtayo sa ibabaw ng bato. Natural, matibay yan, yung pundasyon yan. Kumbaga sa construction, merong hinukay muna. Nilagyan ng semento, nilagyan ng bakal, diba? Hanggang sa naitayo yung building o bahay. Kaya napakatibay. At ito namang isang bahay na kung saan ay marupok, nagtayo lang ng bahay sa ibabaw ng buhangin. So anong nangyari? Nung dumaan yung bagyo, malakas na hangin, malakas na ulan, malakas na baha, di ba? Mataas na baha. Naanod itong bahay na to, nawala sa kanyang kinatatayuan. So ang ibig sabihin nito guys, kapag dumaranas tayo ng mabibigat na problema, di ba? Di ba? Sa may sakit, yung lagi natin pinapanalangin dito, stage 4 cancer na, di ba? Ang laking dagok niyan sa pamilya, lalo na sa financial kung wala naman talaga kayong kakayahan. Karamihan sa atin dito sa Pilipinas ay may hirap. Siyempre pag cancer, mangusapin yan, di ba? Napakalaki ng gastos niyan guys. Mamumblema ka pa. Hindi lang ikaw, buong pamilya mo mamumblema, di ba? Utang dito, utang doon, hiram dito, hiram doon. Talagang masaside ka talaga. Karaniwan po ganun ang nangyayari pagkat sa health issue. Di ba? Yung ating pinag-uusapan. Kaya naman, yung pamilya mo, di ba? Gulong-gulo na. Di ba? Parang maghiwalay na kayong mag-asawa. Napakahirap na yun. Ang desisyon, isang dagok yun. Na akala mo ay payapa. Tapos yung pala, papunta na sa hiwalayan. Ganun din sa pamilya, guys. Yung nanay mo, tatay mo, di ba? Akala mo, mga magulang mo, minsan sila pa yung hindi responsable sa buhay, di ba? Parang sila pa yung binibitbit ng mga anak. At ganun din, sa parte ng magulang, may mga anak naman na pasaway, di ba? Na parang lagi na lang pinoproblema. Di ba? Ganun din sa financial, di ba? Kung nababankrupt ko na, yung negosyo mo, di ba? Nawawalan ka na ng income, magbabayad ka pa ng pwesto ng tao, ang dami pang iniisip. Puro malalaking dagok yan. So kung mahina pananampalataya mo, madali ka lang mabuhal. Para kang na bahay na naitayo sa ibabaw ng buhangin. Pero kung matalino kang tao, diba, nagtayo ka sa ibabaw ng bato, ano mang lakas ng bagyo guys, signal number 3 man yan. Di ba? Gaano man kadami yung ulan, babaha man dyan, hindi maaanod ang iyong bahay.
Kumbaga sa pananampalataya mo, ano mang problema dumating, alam mong malalagpasan mo dahil alam mo na may Diyos kang inaasahan at Diyos na tutulong sa'yo dahil ikaw ay nanampalataya. Yun pang pagkaiba. Matibay ka, ano man yan, alam mong malalagpasan mo. Kasi may mga tao guys, di ba, pag hindi na kaya yung problema, yung iba nagsusuicide na. Wala nang tutulong sa akin. Wala nang gustong tumulong. Pinanghihinahan na ako ng loob. Nawawalan na ako ng lakas. Wala nang mangyayari sa buhay ko. Kaya magpapakamatay na lang ako. Ganun, di ba? Yung mga may hinang pananampalataya. Pero pag malakas ang pananampalataya mo, alam ko to kahit isang bundok to. Sa aking pananampalataya lang. Kaya ko yang itapon papuntang dagat para mawala sa harapan ko at makadaan ako. Diba? Makaraos ako sa mga problemang nararanasan ko. Kaya kumapit lang po tayo. Patatagin ng ating pananampalataya. Dahil kung ang ating pananampalataya ay marupok, parang buhangin lang na itinayo ng bahay. Diba? Ay tsak yun, ay aano din lang. Diba? Aano rin lang yan guys. Mawawala lang din yan. Mawawas out. Wala nang matitira. So yun pong hingin natin sa Diyos na sana'y lagi tayo may malalim at matibay na pundasyon sa pananampalataya. Siyempre, huwag natin kalimutang magsimba guys. Diba? Magdasal. Yung relasyon natin sa Diyos, ano man ang estado ng ating buhay, kailangan ay tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ka lang kaya naman sitwasyon mo pagdating ng linggo, magsimba ka, di ba? Sa gabi, sa umaga, magdasal ka, magpasalamat ka. Ano man ang problemang dumarating. At lalo na kung biyaya yan, kailangan mo magpasalamat. Yan po hingin natin sa Diyos. Para tayo laging matibay. Ano mang pagsubok ang ating makakaharap. So, tayo manalangin. Lalo na sa kapatid natin may karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, lalo na kung matibay ang pundasyon mo sa pananampalataya, ano man ang iyong kahilingan sa Diyos, sa kanyang pangalan ng ating Panginoon Jesus, tsak yun pagkakaloob niya sa tamang panahon. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhana po ang karamdaman doon. Stage 4 cancer na siya. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Yakapin niyo na maigpit, Lord. Dahil alam naman namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo na, Lord, nagkawatak-watak o nagkasira-sira na dahil sa hindi nagkakapatawaran. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na manumbalik ang magandang relasyon at pagbigkis-bigkisin niyo po muli. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord. Pinoproblema pa kung paano nila maitawid ang maghapon nila para sa kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. So ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan at kahinaan. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.